tayo ng safe and peaceful election sa darating na May 12. So, ito yung pinaka-culmination na kung saan makikita nyo ang iba't ibang ahensya. Kasama na rin yung mga civilian group, dati youth, other concerned citizen na nananalig o sumusuporta sa atin para maging safe and peaceful ang election natin dito sa, lalo-lalo na dito sa aming nasasakupan dito sa Latupia. Congrats po, Colonel, dahil isa po ang inyong angangarin na maging mapayapa ang eleksyon dito sa darating na Mayo 12, 2025. Colonel, simula po nung kayo po ay nakaupo at bilang BATCOM ng 6th Infantry Battalion sa ilalim ng pangasiwa ni Brigadier General Igaracato ng 6th Suppers, ang inyo pong nangyari dito, ano po ang nagiging observe nyo kung sakaling may hindi magandang naiisip itong magkakatunggali? Ano po ang mga security plan ng ating kasundaluan dito po sa bayan ng Dato Salibo, lalawigan ng Maguindanao, Sir Colonel? Live po kayo, may nanonood po. Kami po ay may mga security plan na ibig sabihin ay nakalatag na po ang ating security plan. Sabi ko nga kanina, matagal na namin itong part na ito, yung mga peace covenant ng ating security plan. At ito na nga yung culmination. So, pagdating ng eleksyon, meron pa rin tayong pinaigting, mas lalong pinaigting na security plans. Na kung saan yung mga lahat ng senaryo ay ating kinokonsidera upang ma-preempt natin ang mangyari ang hindi natin gusto mangyari. At lahat naman ng ito ay in support sa ating COMELEC kasama na ating kapulisan. Yung ating security plan, nakalatag na yan, andyan na. So, nag-uumpisa na rin. Makikita nyo sa mga susunod na araw. Balikan ko lang itong inyong nangyaring PISA rally ko, motorcade in Grand Forum Peace Rider itong eleksyon 2025, kung saan po ang inyo pong mga kasundaluan ay yung mga doon sa mga liblib na lugar. Kasi ako matagal na po ako dito, ay first time ko po pumasok hanggang doon po sa boundary ng Mother Kabuntalan, province ng Maguindanao del Norte. Ay parang kumpiyansa ang ating mga kababayan dito at parang napamahal na rin sila sa mga kasundaluan. Ano po ba ang mga move na ginagawa ng bilang kayong BATCOM ngayon at upang mapalapit ang ating mga kabataan dito, lalong-lalo na itong mga civilian, ay ang sundalo ay hindi dapat kinatatakutan, bagkos pag may mga problema ito ay pwedeng lalapitan, Colonel? Sabi ko nga, ito ay part na rin ng ating initiative para dito sa nalalapit na eleksyon. Last year pa namin ito preparan at yan, madalas po natin silang kausapin, ipaintindi sa kanila na kung bakit kailangan tayo magkaroon ng isang safe and peaceful election. Nakita niyo po mismo, nakapasok tayo dun sa mga area na liblib. Nakita niyo yung kumpiyansa, yung pag-accept ng tao dun sa loob. So, yan po yung mga naging bunga na dito ng ating ginawang inisyatibo. At ito rin ay pamamaraan namin na sabihin sa mga tao na kami dito sa Latupiyang ng mga otoridad ay nagkakaisa po sa tulungan at suporta ng COMELEC na lumabas sila during panahon ng halalan at malaya at safe silang makakaboto, dahil babantayan namin ang komunidad para maiwasan ang mga ganitong, ang mga hindi magandang gawain o mangyayari. So, safe na safe sila. Ito yung para namin, lumabas sila, dumaan sila sa mga main roads natin. Nandyan kami magbabantay para makaboto sila ng malaya, walang pilitan, at safe sila makakauwi pabalik. During Colonel Manansala, itong inyong napalitan at may mga sumuko po sa kanya ng mga bansang Muslim freedom fighter kung saan po ay pagbabalik loob sa gobyerno. Ano po ang inyong mga maging komento kung sakaling may mga magbabalik loob
at para po sa ating mga kababayan na naligaw na landas at bilang kayo ang BADCOM ng 6th Infantry Battalion sa ilalim ng pangasiwa ni Brigadier General Edgar Cato. Yung pong iniwan ni Kiran Manasala last year na tungkol sa ating programa sa FBA ay tuloy-tuloy. Nandyan ang proyekto katulad ng skills training nila. Marami na po nakagraduate, may 150 kami more or less na FBE. Halos more than kalahati na po ang nabigyan ng skills training, nabigyan ng mga ayuda, pangkabuhayang kagamitan, at tuloy-tuloy po yan. Nakita nyo po nung nakaraan, nagpamigayan din po ang ating mga provincial government at mga municipal government ng mga ayuda na kanilang ginagamit na ngayon. So tuloy-tuloy yan at may ilulunsad pa kaming isang magandang proyekto. Yan ay isang magiging surprise sa next after ng election o kung saan itong skills enhancement natin ay lalo pa nating isusustain para maging sustainable yung binigay natin sa kanilang mga skills. Kumbaga, ang ibig sabihin nito, mabibigyan sila ng permanenteng trabaho. Ay, very good, Kevin. Sa kabila po ng inyong mga ginagawa itong dialogue sa mga ating mga religious sector at mga magkakatunggali, ay baka meron na rin lumalapit na magsusurrender ng mga lost firearms, Colonel. Baka pwede mo kaming balitaan at upang mapubliko at makikita ng bayan ng Datopiang ay talagang ang kanilang BADCOM ay hindi po nandiyan po kaagad na pwedeng malapitan at ang kanyang angarin ay kapayapaan po, Colonel. Tama po kayo, no nakaraan lamang linggo nagkaroon na naman tayo ng surrender ng lost firearms sa brigade. Part po tayo doon. So tuloy-tuloy pa rin po. May mga lumapit na, andyan na yung mga armas sa amin at sa mga susunod na araw ilulunsad uli namin ng pag-surrender nila ng kanilang mga armas. At hinihikayat pa namin lalo ang mga iba pang kababayan natin dito na surrender nyo na po ang inyong armas at sama-sama tayong maging united para mabuhay na mapayapa dito sa lugar ninyo. Ano nga po ang color category dito sa Spanish box ng bayan ng Datopiang po? Based doon sa aming mga pagsisiyasat at status ng mga nangyari dito ay nasa red category po siya. Ganun pa man, hindi naman siya under government control. So under control pa rin naman ang sitwasyon natin dito sa Datopiang sa susunod na sa darating na halalan. Hindi ba nahila ng orange? Hindi ba nahila ng orange itong mga nakaramba? Hindi pa naman po final yan. Meron pa tayong mga meeting sa Tomelec. Sa election officer po natin, malalaman po natin po ano magiging final category na pagdating na halalan. Okay, naging red category po tayo. Gaano po ka-secure ang mga botante natin para makaboto po lahat pagdating sa halalan? Ayun nga po, yung sinasabing yung security plan natin is nakalatag na yan. Ongoing na rin yan. Kahit malayo pa yung halalan, nandyan na po ang ating mga security forces upang, yun nga, sabi ko, secure sila makakaboto, babantayan natin sila na sila ay makapaglakbay ng tiwasay at safety sa mga polling precincts at makabalik din sa kanilang mga tahanan. Okay, Colonel, at kumpiyansa po ang ating Brigadier General Edgar Cato sa ilalim po ng 6 ID ay itong 6 supports. At doon nakaraan po ay na-interview po namin siya at kumpiyansa po na lahat po ng kanyang nasasakupan na bayan ay anda-anda po lalong-lalo na ang inyong bayan ng Datopiang kahit po medyo red category ito parang nakikita natin doon sa motorcade na yung mga bata ay parang nagmamahal sa inyong mga kasundaluan. Sana po tuloy-tuloy ang ganitong mga sistema, Colonel, at inyong mga minsay, lalong-lalo na pinabot din ng ating Brigadier General na kumpiyansa na matatamasa ang kapayapaan para sa eleksyon May 12, Colonel.
Yun po, talagang kumpiyansa ang ating brigade commander dahil matagal na namin itong pinagandaan. Buwan pa lang, meron na tayong mga hakbang para maging payapang maging eleksyon. At kumpiyansa rin kami dito na dahil nga sa ating preparasyon, magiging mapayapa ang ating eleksyon dito sa Datopiang. Mensahe po para sa lahat ng mamayan dito sa bayan ng Datopiang na makipagkaisa sa layunin na mapayapa, tahimik, at nagkakasundo ang lahat kahit magkaibang partido. Mensahe, Colonel, sa lahat ng mamayan dito sa Datopiang. Sa lahat po ng mga taga-Dulawan, inimbitahan po namin kayo na lumabas lahat at bumoto at piliin ninyo nararapat yung maging mayor dito sa munisipyo. At kami po ay handa sa lahat ng oras at magbabantay para sa inyong seguridad. Hindi po tayo magkakaroon ng pagkiling sa anumang partido at lahat kayo ay pabubutuhin ng matiwasay based sa ating mga nakalatag na alituntunin sa Commission on Election. So, inanyayaan ko po kayo sa araw ng halalan, bumoto po kayo at kayo ay sigurado naming babantayan. Maraming salamat po at hingin namin ang inyong pagtitiwala at kooperasyon upang maging tahimik at mapayapa itong eleksyon natin. Maraming salamat at congratulations. Yan po si Lieutenant Colonel Al Victor Berkeley, ang battalion commander ng 6th ID Raid Scheme dito sa bayan ng Datopiang, Lalawigan ng Maguindanao del Sur. Magandang hapon at sokra ng wasak. Maraming salamat po sa nakaantabay dito lang po sa impila ng CCNews as Filipino Patrol ng Mindanao. Ito pa rin ang inyong lingkod, Doc Sandiga, nagbibigay ng mga news information at yan po ang ating snapping BATCOM ng 6th Infantry Battalion sa ilalim ng pangasiwa ng ating Brigadier General Edgar Cato ng 6 Supers. Mabuhay po kayo, tagapanood.